for those people who are affected by the flooding sa Pilipinas, mga kadonatics. Inanyahan po kayo lahat na if you're watching this, mga kadonatics, please close your eyes. Let's have a short prayer for those victims, mga kadonatics. Let's pray. Our most gracious Lord and God, Heavenly Father, would like to bring back the glory and honor to you. We would like to recognize your goodness to us, and thank you, Lord, for this beautiful day that you have once again give us another chance to see the beauty of your goodness. And at this moment of time, we would like to ask your guidance, Lord, especially for those who are affected by the typhoon Uwan and Typhoon Tino in Cebu. I pray that you will comfort them, Lord, amidst of these tragedies. Every help that they need will be poured out to them. At the moment, Lord, the people of Luzon are facing this super typhoon. We pray through the mighty name of Jesus Christ, Lord, that there's no more death will be the result of this typhoon, Lord. No, not anymore. Thank you so much, Lord, for everything. Please bless our viewers that they may have a good health and a good financial status, Lord. Thank you once again for everything you have done to us. In Christ and we pray. Amen. Tatay Digong nagsalita na patungkol sa pagpapakidnap kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay ayon kay Attorney Harry Roque at Lucas Bersamin, mga kadonatics, ang Executive Secretary. Hindi na papayagan ang papapakidnap kay Senator Bato de la Rosa. Nako, mga kadonatics, eto, panoorin natin. Alright, basahin mo muna natin yung statement ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary. Ito ang sinabi niya, mga kadonatics. Bato will not be automatically handed over to the ICC. Not anymore. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to the extradition may be brought out to the country. Mga kadonatics. So it means bago lang rules na to. So, noon wala. Napaka-incompetent pala ng Supreme Court natin, mga kadonatics. I really don't understand. But anyway, it was really a mistake, mga kadonatics, na pinakidnap nila si Tatay Digong. Inallowed ng Supreme Court dito. Kaya na-alarma yung Supreme Court, mga kadonatics. Siguro tingin nila sa kanilang sarili, nako, mukhang useless tayo. Bakit inallowed natin yon at wala tayong ginawa? Kaya ngayon, may bagong rules sila. Hindi na magbabago yung tingin namin sa inyo, Supreme Court. Talagang wala kayong silbi sa Pilipinas. Kasi kung nagpa-function yung justice system sa Pilipinas, mga kadonatics, even that time and until now, mga kadonatics, nako, hindi papayagan si Tatay Digong na makidnap to ICC. Pero, hindi nga nagpa-function, the government has shut down. Hindi nila na-announce yan, mga kadonatics, pero we know that ang bagong government ngayon, mga kadonatics, ang ICC. Lahat ng sovereignty, mga kadonatics, o sovereign power ng Pilipinas galing na sa ICC. Kahit anong sasabihin ng ICC, mga kadonatics, anong mando ng ICC, ay talagang, ganun na tayo. Bow down. Ganyan yung bagong administration ngayon. Anyway, so, ganito yung mangyayari, mga kadonatics. So, hindi na ay allowed makidnap si Senator Bato de la Rosa. At may pasaring din si Tatay Digong dito, mga kadonatics. At ito ay according kay Attorney Harry Roque. At basahin natin, mga kadonatics. Ito. Anong sabi niya dito? Attorney Harry Roque, okay. PRRD has ensured that Senator Bato cannot be kidnapped. He needs to be brought before a Philippine court first. Period. So, it means, mga kadonatics, has ensured. Nagsalita talaga si Tatay Digong. I don't know kanino niya chinanel. Yes. But since Attorney Harry Roque nasa The Hague, mga kadonatics, and for sure, may naririnig siya patungkol sa statement ni Tatay Digong. Came from the family. So, mga kadonatics, I had an open letter to Bato de la Rosa. I don't recall na, mga kadonatics, but few months ago. Pagkatapos kasing kinidnap nila si Tatay Digong, may agam-agam na si Senator Bato de la Rosa ng susunod. At sa mga interviews, sinabi niya, okay, I'm not afraid of the ICC. Go ahead, let's bring it on. And then, after that statement, mga kadonatics, sinabi ko sa sarili ko, I have to make an open letter. Ayun, tinag ko si Senator Bato de la Rosa, mga kadonatics.
Nag-send ako ng email sa kanya, ewan ko kung na-read niya. But after that statement, yung sinabi niya mga Kadonatics, after that day mga Kadonatics, nag-change yung statement niya. At sabi ni Senator Bato de la Rosa, I will not allow myself to be kidnapped by the ICC. I will use the Senate as my shield. I was so surprised na after a day, nag-change yung statement niya. And the same open letter that I would advise to Senator Bato de la Rosa na wag na wag po kayong susurrender. Wag na wag niyo allow yung self niyo na ipapakidnap to foreign entities. Because once you are there, Senator Bato de la Rosa, once you are there, there's no coming back. Kung makidnap kanila within the boundary of the Philippines, how much more kung andun ka na mga Kadonatics, never at never ka nang makakabalik. Kung nakuha kanila sa Pilipinas, what makes you think mga Kadonatics makakabalik pa? Kaya napakahirap. At itong sabi ni Atty. Harry Roque mga Kadonatics na ay talagang merong na arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa mga Kadonatics. Meron na yan. Pero as of now, siguro hindi pa ini-issue. Pero meron at meron na yan mga Kadonatics. And I do agree mga Kadonatics. Ito, pakinggan natin mga Kadonatics ang statement ni Atty. Harry Roque. Na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato nila si Tatay Digong. Yes. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Tama. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Kaya mga Kadonatics, never forget na itong si Bangag mga Kadonatics ang nagpakidnap kay Tatay Digong. At of course, he was not alone, but he was the head. Remember, Torre, mga Rimulya brothers mga Kadonatics. Ito, Jean Fajardo. Remember them mga Kadonatics, Marbil. Sila mga responsable sa pagpakidnap kay Tatay Digong. Liban nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon, gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Sa tingin ko, hindi na. Yes. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Tama. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron ng warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema. Ang Supreme Court. Na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga
ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakdal dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Tama. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kadayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. Okay. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa Kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Alam nyo, one of the functions of the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron namang batas, which says substantially the same thing, is dahil nga, this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of the Philippines. At syempre nga, yung gaya na sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talaga hindi po pwedeng ma-extradite kung walang order sa lokal na hukuman. Dapat may bail, pwedeng mag-bail habang dinidinig ang kaso at saka kinakailangan matapos muna maging pinal ang desisyon. Ibig sabihin, tapos na ang apila hanggang Korte Suprema. So mas mahirap ngayon kung gagalaw ang administrasyon para kidnapin si Senator De La Rosa at ipadala sa dahig. Kasi nga po, ginawa na itong new rules para ma-educate ang gobyerno kung anong tamang proseso kung susunod sila sa mandamiento de aresto na inisyu na isang dayuhang hukuman. Tanong, applicable ba itong bagong rules na ito sa ICC? Hindi naman estadong ICC. Sagot, opo. Bakit? Kasi sa ngayon po, wala naman pong ibang hukuman na tayo pumapayag na sila ang maglitis ng kaso bukod sa ating lokal na mga hukuman. Tanging ICC lang po tayong pumayag. Ang tawag po dyan, the principle of auto-limitation. Na kapag tayo pumayag na isurrender ang soberenya, kasalanan natin yan kung dayuhan ang maghuhusga. Pero natapos na po yung panahon na yun. Natapos na po yung pagpayag natin na litisin ng ICC mga kaso na nangyayari sa Pilipinas noong isang taon matapos nating i-deposito instrument of ratification natin. Kaya nga po sinasabi ko na mali yung desisyon ng pre-trial chamber na sinasabi na may jurisdiction na ang hukuman dahil nga daw sakop doon sa isang taon yung tinatawag na preliminary examination na internal na procedure na hindi naman na-involve ang hukuman at yan ay doon lang sa opisina ng prosecution. Ang kauna-unang pagkakataon na na-involve ang hukuman ay kapag humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary examination ang prosecution. O, paano yung issue na hindi naman siya estado? Well, sa tingin ko po, hindi na binanggit ng Korte Suprema ang ICC kasi hindi na nga tayo miyembro. So parang hindi na siya magmamatter. Pero, it is still applicable by way of analogy now kasi ang mensahe ng hukuman, walang mandamiento de aresto na mapapatupad kung hindi ito nanggaling sa lokal na hukuman. Dahil kapag tayo, ang pulis Pilipino ay nagpatupad ng mandamiento de aresto na inisyu na isang dayuhang hukuman, wala pong legal na basihan yan. Yan ay paglabag sa ating jurisdiksyon bilang isang malayang bansa, paglabag po sa jurisdiksyon ng Pilipinas. So sa tingin ko po, it does not matter na ito ay rules for extradition kasi kung titignan mo rin yung Article 59 ng Rome Statute, yung remedy ng akusado na humarap sa lokal na hukuman,
ay para sa purpose ng extradition. So yung provision mismo ng ICC na nagsasabi na dapat dalhin muna yan sa isang lokal na hukuman ay dahil dapat masunod ang proseso ng extradition sa bansa kung saan manggagaling ang akusado. Ibig sabihin, dapat sundin yung proseso ng extradition sa Pilipinas. At ano yung batas na yon? PD 1169 at yung new rules on extradition. So pinababayaan na ng Rome Statute mismo ng ICC na ang proseso pag-extradite ay sang-ayon sa lokal na batas at proseso ng Pilipinas. So, Mahina yung internet sa dahig ah. Loading talaga si Atty. Harry Roque. But anyway, yung boses niya mga kadonatics, tuloy-tuloy naman. But what do you think mga kadonatics? Para sa akin, though may bagong rule yung extradition law sa atin sa Pilipinas, yung extradition mga kadonatics is like handing over a local beings mga kadonatics to the ICC or to other nations na may extradition law. Pero mga kadonatics, ang katong that time na kinidnap nila si Tatay Digong, it was not under extradition mga kadonatics, kaya it was useless. Kinidnap nila kahit pa anong extradition mga kadonatics na banggitin mo, kahit yun pang sa Rome Statute na dapat iharap sa local court, kidnap yung pamamaraan nila mga kadonatics hindi nga umabot ng 12 hours. So, lahat ng rules ay ma-undermine mga kadonatics pag ang ICC at yung gobyerno na ang magsasalita. Alam naman natin yung gobyerno mga kadonatics, there's no rules to them. They would act what they think is right for them. That is why mga kadonatics, sabi ko, kahit anong mangyari, huwag talagang susuko si Bato de la Rosa. Gagawin at gagawin ng mga satanas ang lahat mga kadonatics para matanggal itong si de la Rosa, Bongo, Inday Sara at iba pa. Ngayon, tinitira na nila si Marcoleta. Di ba? It's still useless para sa akin But Tatay Digong is concerned mga kadonatics over his previous Chief PNP. Sabi niya kasi noon mga kadonatics, akin at akin lang to. Huwag niyong galawin yung mga pulis kasi ako yung nag-command sa kanila. Kaya nag-issue talaga siya ng statement na hindi pwedeng ipakidnap si Senator Bato de la Rosa. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Senator Bato de la Rosa at sasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman, mahihirapan na po sila. That's what I'm talking about. Meron pa mga petisyon na nakabinbin noong sa Korte Suprema para mapigil nga ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Bagaman siya po'y nadala na, hindi po ibig sabihin na palibasa mo academic na dahil nandito sa Hague ay hindi na po magdedesisyon ng Korte Suprema. Isang exception po kung sa nagdedesisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na moot and academic na ay kung ito po ay of transcendental importance. At sa tingin ko yung issue na kung kailan po pwede pang magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa kabila ng tayo nagbitiw na sa pagiging miyembro ay isang issue involving transcendental importance kasi nga po the ICC's jurisdiction is an exception to the general rule na tanging batas Pilipinas lamang ang ipatutupad at po pwede lang ipatupad ang batas Pilipinas ng mga lokal na hukuman. So sa tingin ko po magdidesisyon ng Korte Suprema at abogado po ako ni Kong Pulong doon, so hindi ako po pwede magsabi kung paano magdidesisyon ng Korte Suprema. But at the back of my mind, meron akong suspetsa. Sabihin na lang natin na itong mga pangyayari na nagkaroon ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, ito po isang dahilan para po madesisyonan sa lalong mabilis na panahon yung tatlong petisyon na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Petisyon ni Tatay Digong at ni Senator Bato de la Rosa, petisyon ni Kong Pulong na ako ang abogado, petisyon ni Kitty Duterte. Di ba? So, malinaw po yan. Hindi ko sinasabi kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema, pero sa tingin ko, ang desisyon ng Korte Suprema, kung dati ayaw na nilang maglabas kasi mutin academic naman, ngayon baka magkaroon ng desisyon at ang desisyon nila, tingin ko, sang-ayon
doon sa new rules on extradition. Pero hindi na po ako magpe-predict kung anong decision na yan. Sa hukuman na po yan. Kaya nga lang po, hindi naman po pwedeng baliwalain ng hukuman yung sarili niyang rules on extradition. Hindi ko po hinuhulaan, hindi ko po sinesecond guess, hindi ko po inuunahan ng hukuman. Sinasabi ko lang, dahil sila nag-promulgate ng new rules on extradition, hindi po nila siguro babaliwalain yun. Sumatutan, Sana lang. tatlong isyong pinag-usapan natin. Una, dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest? Sagot, oo. Dahil sa karanasan natin, ang warrant of arrest, miski hindi publish sa ICC, miski walang red notice alert sa webpage at Interpol, miski walang notice sa ating embahada sa Netherlands, ini-issue yan secretly para nga mahuli ang akusado. Pangalawa, makikidnap pwede ba makidnap si Senator De La Rosa? Ang sagot, oo. Kasi Pwede. walang hiya ang administrasyon ni Marcos. Yan lang. Pinabaliwala ang batas. Yan lang. Yan lang mga kadonatics. At alam nyo ba kung, kasi ang sinabi ni Remulla mga kadonatics na may tumawag daw sa kanya. At ayon, sinabi ni John Vic ngayon, yung brother ni Bunjing Remulla mga kadonatics, na galing pala kay Trillanes yung info. Ay talaga si Trillanes palang tumawag mga kadonatics. Ang asong ulol. Sana mga kadonatics, sana lang. I don't wish harm to anybody mga kadonatics, but except itong si asong ulol. I'm so sorry to say that, but nako, kakaiba talaga mga kadonatics ang administrasyong ito. Talaga. Lahat na lang gagawin nila mga kadonatics para lang mabagsak yung mga Duterte. Lahat ng mga kalyado ng mga Duterte. Ganyan gagahaman sila mga kadonatics, kahalang sa power. Gusto nilang sila yung mamumuno sa Pilipinas na mga kadonatics, alam naman natin kung kagaano sila walang hiya. Di ba? Ay nako. Kaya let's pray. Let's pray mga kadonatics na itong mga agencies of the darkness will not prevail. Kung anong gusto nilang mangyari, gagawin nila yon. At ang mensahe nila, kayong mga kalaban namin, wala kayong takas. Pakukulong namin kayong lahat sa tama o hindi. Pangatlo, kaya ba nilang gawin yon na kasing dali ng ginawa nila kay Tatay Digong, yung kinidnap kay Tatay Digong? Hindi. Yes. Kasi nagsalita na ang hukuman, ang kataas-taasang hukuman, na hindi pwedeng mabigyan ng bisa ang isang mandamiento de aresto ng hukumang dayuhan na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangalawa, may mga nakabinbin na kaso na pagkakataon para sa Korte Suprema para linawin kung tayo ba ay meron pa talagang obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa kabila ng ating pagbibitiw. At dahil nga dito sa banta na arestuin si Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko, magkakaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Ang aking paninindigan, paulit-ulit ko naman po sinasabi, wala na pong jurisdiction ang Korte Suprema. Ako po isang ayon doon sa dalawang judges ng Appellate Tribunal ng ICC nung sila ay nagkaroon ng dissenting opinion dun sa issue kung dapat pa magtuloy ang preliminary investigation laban kay Tatay Digong. Ang sabi ng dalawang dissenting judges, dahil wala naman sa pilitan ang membership sa ICC at ang jurisdiction ay nakasalalay sa pagpayag ng mga bansa na kilalanin ang jurisdiction ng hukuman, wala ring pamamaraan para pilitin ang mga bansa na manatiling miyembro ng ICC. At dahil dito, may karapatan ng ICC, may karapatan ng mga bansa na kasapi ng ICC na bumitiw, gaya ng pagbitiw ng Pilipinas at gaya ng pagbitiw din ng bansang Hungary, kailan lamang. Now, dahil nga, voluntary membership, o pwedeng magbitiw, pero meron din obligasyon na makipagtulungan ang mga bansang bumitiw na, ang issue, forever ba yung obligasyon na makipagtulungan? Ang sagot ng dalawang dissenting judges, hindi. Tama. Dahil kapag pinilit po sila makipagtulungan till kingdom come, dinalabag yung soberenya ng mga bansa na nagdesisyon na ayaw nilang sumapi na sa ICC. Tama. Bagamat mayroong obligasyon na makipagtulungan, dapat yan gawin sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposito ang instrument of ratification. At kapag hindi gumana ang hukuman, kapag hindi ginamit ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos pagbibitiw, hindi na mapipilitan ang mga bansa na makipagtulungan sa ICC. Kaya ang boto ng dalawang dissenting judges sa Appellate Chamber, wala na jurisdiction ng ICC, dapat ma-dismiss ang kaso.
nakabinbin po ang kaparehong issue muli sa ICC. Ang tingin ko po, mas malaking pag-asa natin ngayon dahil malinaw na po na mali ang ginawa ng Pilipinas pagdating kay Tatay Diggo. At kung hindi babaguhin ang jurisdiction pagdating sa jurisdiction, magkaka-issue talaga kung kaya bang magbigay ng katarungan ng ICC o kung ito ba talaga ay instrumento lamang na ginagamit ng mga politiko laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Alright. So, hanggang doon lang mga kadonatics. Maganda lang na makikinig sa mga ganito mga kadonatics kasi marami tayong matutunan. Di ba? Anyway mga kadonatics, what do you think? Kaya ba nilang kidnapin si Senator Bato de la Rosa this moment? Comment down below. And para sa akin, anything can happen under this administration. Alam naman natin kung gaano sila kawalang hiya mga kadonatics. Thank you. Bye-bye mga kadonatics. God bless you.